Nandito ka ngayon dahil alam ko, isa ka rin sa mga na-curious kung saan ba talaga galing ang tubig na nandito sa Earth. Well, wala nang paligoy-ligoy pa. Napatunayan sa isang pag-aaral na galing ito sa kometang tumama sa atin ilang bilyong taon na ang nakakalipas. Ibig sabihin, wala talagang sariling tubig ang Earth. Dala lamang ito ng kometang tumama sa atin mula sa kalawakan. At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Bakit nga ba sinabi ng mga siyentipiko na galing sa kalawakan ang mga tubig na nandito sa Earth? Paano nila nasabi na wala naman talagang sariling tubig ang ating planeta? At bakit parang napaka-imposible naman ata na ihulog ang mga tubig na ito mula sa kalawakan? Ganito karaming tubig? Galing raw sa kalawakan? Paano? Yan ang ating aalamin. Ito si Laurent Piani, isang sikat na cosmochemist sa bansang France. Ang cosmochemist ay isang taong nag-aaral patungkol sa mga chemical composition ng mga bagay sa kalawakan, gaya na lang ng mga asteroids, kometa, meteorites at marami pang iba. Sinabi ni Piani na walang dudang galing sa kalawakan ang lahat ng tubig na mayroon tayo dito sa Earth. Kumbaga, wala talagang sariling tubig ang Earth kung hindi dahil sa mga kometang tumama sa atin bilyong taon na ang nakakalipas. Ayon sa isang sikat na teorya, nabuo ang universe dahil sa isang malaking pagsabog. Ito yung tinatawag na Big Bang. Sinabi sa teoryang ito na bago pa man mangyari ang napakalaking pagsabog na ito, ay mayroon na talagang napakalaking espasyo. Ito yung tinatawag nating kalawakan. Sinabi dito na dalawang napakalaking planeta ang nagbanggaan at lumikha ng napakalaking pagsabog. Sa pagsabog na ito ay nagtalsikan ng maliliit na bahagi at kumalat sa iba't ibang parte ng kalawakan na siya namang bumuo sa napakaraming planeta, hindi lang sa loob ng ating solar system, pati na rin mismo sa lawak ng ating universe. At hindi natin isasara ang ating isipan na tumutugma ito sa kung ano ba ang nakasaad sa Biblia. Disclaimer muna tayo. Kung ikaw ay naniniwala sa siyensya pero hindi naniniwala sa Diyos ay dito pa lang ihinto mo na ang panonood. Okay lang rin sa akin kahit mag-iwan ka ng dislike. Pero kung ikaw ay open-minded at handang gumastos sa networking, kung bukas ang iyong isipan na handang paniwalaan ng siyensya kasama ang lumikha nito, ay tara, tuloy tayo sa video. Okay. Ayon sa pag-aaral, ay matapos ang napakalakas na pagsabog ay nabuo ang mga solid parts ng mga planeta. Ibig sabihin, hindi talaga normal sa isang planeta ang may tubig agad sa oras na mabuo ito. Nangangailangan pa ng ilang proseso para maging perpekto ito at matirhan ng mga tao. Ayon sa mga dalubhasa, ang mga tubig na nandito sa Earth ay galing lamang sa mga foreign astronomical objects o yung mga bagay na matatagpuan sa labas ng ating planeta, gaya ng mga bulalakaw, kometa o mga meteorites. Sinabi rin nila na parang tila may nagkontrol o may naglagay nito sa atin sa hindi may paliwanag na dahilan. Ayon sa pag-aaral ay sinabi nila ang mga katagang ito, "This is very unlikely, but it happened." Nabanggit nila na napaka-imposible nitong mangyari at napakalaki ng tsansa na hindi na ito maulit pa. Pero paano kung hindi tumama ang kometang ito na may dalang tubig? E di mas dry ka pang tignan ngayon. Napaka-dry ng Earth ngayon at napaka-imposibleng may nabubuhay dito sa ating planeta. Kung daraanan natin saglit ang Biblia, ay sinabi rito na nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Walang anyo o walang laman. Walang duda na ito ang kalawakan o espasyo na sinasabi ng mga siyentipiko. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng pagsabog at ng liwanag. Sa unang araw pa lamang ay nabuo na ang kalawakan at nagkaroon ng liwanag. Kung itutuloy natin, sa ikalawang araw naman ay naglagay ang Diyos ng tubig sa karagatan at kalangitan. Tumutugma naman ito sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Sinabi nila sa pag-aaral na dalawang klase ng tubig ang paunang napadpad sa Earth.
Matapos tumama sa atin ang kometang ito, ay natunaw ang frozen water at naging tubig na matatagpuan sa ating karagatan. Ang iba naman ay nag-evaporate at napunta sa ating atmosphere. Ang gusto ko lamang sabihin dito ay nasa Biblia na pala ang lahat ng impormasyon na ito, pero ginagawa lang komplikado ng siyensya. Sa bandang huli ay iisa lang pala ang sinasabi nila. Ngayon naman ay hayaan yung ipaliwanag ko sa inyo ang proseso kung paano nanggaling sa kalawakan ang ganito karaming tubig. Parang napaka-imposible, di ba? Noong una ay hindi rin ako makapaniwala, pero sa aking pagre-research ay legit nga. Well, sisimplihan lang natin. Mayroong tinatawag na carbonaceous chondrites. Ito ay meteorite o maliit na bulalakaw na galing sa malayong bahagi ng ating solar system. Ito ay may laman na frozen water. Hindi lang basta frozen water, kung hindi carbonated o pressurized. Ibig sabihin, napakasiksik nito. Kung matutunaw ito, ay halos doble o triple ang kaya niyang ma-produce. Kaya naman ganun na lang kadali para sa meteorite na ito, ang magdala ng 70% na water na meron tayo ngayon. Kumbaga, ang isang maliit na carbonaceous chondrite ay nagtataglay ng napakaraming tubig. Ayon sa pag-aaral, ang komposisyon ng ganitong klase ng meteorite ay parehas sa iilang mga bato na natagpuan dito sa Earth at pareho din sa asteroid na nasa kalawakan. Nangangahulugan lamang na ang mga batong ito na nakakalat sa Earth ay galing sa outer space. Dagdag pa sa pag-aaral na ito ay sinabing malabong iisang meteorite lamang ang nagdala ng tubig sa atin kung hindi grupo at tinatawag itong enstatite chondrites. Ito ay daan-daang meteorites na sama-samang tumama dito sa Earth. Ang mga ito ay galing lamang sa loob lang mismo ng ating solar system dahil lumalabas na parehas ito ng chemical compound na matatagpuan lamang sa loob ng ating solar system ilang bilyong taon na ang nakakalipas. Noong una ay hindi makapaniwala ang mga siyentipiko sa pag-aaral na ito, pero nang suriin ay lumalabas na mayroon itong siksik na hydrogen compound na kapag naarawan ay siya namang natutunaw na nagiging tubig at water vapor sa ating atmosphere. Ito naman ang eksaktong kataga ni Laurette Piani. Tatagalugin ko na lang para madaling maintindihan. Okay. Sinabi dito na lumalabas na parehas ang hydrogen isotopes ng mga kometang tumama sa Earth at ng hydrogen isotopes na nasa ating tubig. Ibig sabihin, iisa lamang ang komposisyon ng ating tubig at ng hydrogen isotopes na mula sa kalawakan. Tinatayang 95% ng tubig na meron tayo ay galing sa labas ng mundo. Ang 5% naman ay water vapor o mga singaw na mula sa aktibong paggalaw ng lupa mula sa loob ng ating planeta. Ang 5% ng tubig na ito ay napakalabong pagmula ng buhay. Ang isa pang nagpapatibay sa pag-aaral na ito ay ang nitrogen isotopes na taglay ng mga kometang tumama sa atin. Tumutugma ito sa nitrogen isotopes na meron tayo ngayon sa ating atmosphere. Kumbaga, kung aktwal mong tutunawin ang frozen water na nasa kometang ito, ay magkakaroon ito ng water vapor na didiretso naman sa ating atmosphere at iisa lamang ang komposisyon nila. Ang nitrogen isotopes na ito kapag nagsama-sama ay kumakapal ng gusto at talaga namang nakakatulong sa ating atmosphere upang maprotektahan tayo sa anumang panganib na dala ng UV rays mula sa sinag ng araw. Nangangahulugan lamang na kung hindi tumama sa atin ang mga kometang ito ay baka wala tayong makapal na atmosphere ngayon at wala ring nabubuhay sa Earth. Tulad nga ng nasabi sa Biblia kanina, ay nabanggit na hindi lang tubig sa karagatan ang ibibigay sa atin, kung hindi pati na rin tubig sa kalangitan. Napaka-perpekto talaga ng Earth para sa atin. #Earth lang sapat na. Sa kasalukuyan ay wala pang masigit pa na pag-aaral patungkol dito, pero sa kabilang banda ay napakaraming mga siyentipiko ang gustong kumontra sa ideyang ito. Subalit wala silang maipakitang sapat na pag-aaral para sabihing hindi galing sa kalawakan ng ating tubig. Dalawa, maaari natin itong makumpara sa ating katawan. Ang ating katawan ay may sariling tubig, pero hindi ito sasapat para mabuhay ang isang individual. Ibig sabihin, kailangan talaga nating uminom o kumonsumo ng tubig na galing sa kalikasan. Ikaw, ano sa palagay mo? Maaari kang mag-comment sa ibaba. I-like mo na rin ang video ito bago ka tuluyang magmukhang dry. Gusto ko lang idagdag na dapat ka pa rin magpasalamat dahil napaka-perfecto ng Earth para sa'yo.